ipapakita ko ngayon ay isang 64 kilo freestyle fighting super battle. Ang manlalaban na may asul na panig ay kilala sa kanyang napakabilis na suntok. Napakalakas ng tibay. Ang manlalarong ito ay kilala bilang Cheetah, isang manlalaro mula sa Tajikistan. Ngayon, salubungin natin ang manlalaro ng asul na panig sa pamamagitan ng palakpakan. Zamshid. 有一种信仰叫做永不放弃。天赋极高却不以为傲，经验丰富却不露锋芒。扎姆舍德来自以高山国著称的塔吉克斯坦，曾获得塔吉克斯坦 K1 全国冠军、乌兹别克斯坦 K1 冠军赛冠军、亚洲泰拳锦标赛季军，江湖人称猎豹。 初登峨眉传奇的他，即将迎战8次 KO 对手，成功晋级金腰带争夺赛的中国选手。来势汹汹，战火将燃，这场力量与速度的比赛，到底谁会成为胜者？ Susunod ay ang Chinese player na malapit nang umakyat sa entablado, mula sa bundok Emi. Palakpakan natin ang Red Fang Boxer. Ang batang bayani ni Emi na si Zhao Chuanlin. "勇士不畏眼前的艰辛，壮士不惧脚下的坎坷。" 大家好，我是赵传林，我今年20岁。23战17胜8次 KO， 赵传林以超高的胜率笑傲群雄。然而上一场对战托万哈布时，赵传林却遇到了不小的挑战。没打之前，我对自己还是很有信心，但是场上有些东西变化很快，因为当时我一直在防他的膝，我没有感觉到他的反应那么重，那全是给我造成了一些压力。赵传林在成百得失间迷失了方向，还好有王伟教练在他身边指正鼓励。每次比赛下来，他都会有一些指点，我一直都很信任我，也很尊重我。教练的支持，训练的提升，赵传林已经准备好迎接挑战了。 有信心赢得这次比赛。Kumusta kayong lahat-lahat? Maligayang pagdating sa Emi Legend ng Sichuan Mi. Nasa Emisian Gymnasium na kami ngayon. Ako si Tony, ako si Dong Jiantao. Ang laban na ito ay isang super battle sa ilalim ng 64 kilo free fighting rules. Ang asul na bahagi ay mula sa Zamshadede, Tajikistan. Zhao Chuanlin mula sa Red China. Sila ay mga lokal na sundalo mula sa bundok Emi. Paglalaro sa bahay. Malawak ang kakayahan ni Zhao Chuanlin. Ang kanyang mga teknik sa boxing ay lalo pang kahanga-hanga. Marami ng laban sa entablado ng Emi Legend. Nagkaroon pa ng labanan para sa sinturon ng kampyonato. Ngunit ang laban na iyon ay isang nakakadismayang lakas. Tahimik niyang pinanood ang mga sipa ng kabilang panig. Ang aming manlalaro sa asul na panig ay nagsagawa ng serye ng mga aerial na atake. Tignan natin ang kakayahan ni Zhao Chuanlin na kontrolin ang distansyang ito. Maganda ang pagkakagawa nito.
at tila puno siya ng kumpiyansa. Sa katunayan, napaka-eksakto ng kanyang mga teknik sa suntok, at ang kilig ay napaka-exciting. Batay sa kalidad, malinaw na mas mahusay kaysa sa mga manlalaro ng Blue Side. Nakaluhod lang ba siya sa kalaban? Tignan natin si Zhao Chuanlin na unti-unting lumalapit. Sinubukan ng Blue Side fighter na si Zams na kontrahin gamit ang ilang suntok habang umatras. Ngunit lahat ng suntok ay tumama sa braso ni Zhao Chuanlin. Hindi halata ang epekto nito. Sa halip, nakikita natin si Zhao Chuanlin na pinipigilan ang kalaban sa gilid ng lubid. Isang serye ng pinagsamang suntok na atake. Neck grab na may slam. Sinasamantala lang niya ang suntok ng kalaban sa tuhod. Sinipa niya ang kanyang suportang binti. Kahapon, nakausap ko rin ang isa sa mga referee mula sa EMEA Legend. Sabi niya, ang ating EMEA Legend ay nakikipagkompetensya. Ibig sabihin, ang pamantayan sa paghusga ay dapat munang maging epektibo. Sa totoo lang, sa madaling salita, maaaring makita ng mga karaniwang tao. Bawat isa sa entablado ay may kanya-kanyang momentum. Alin ang may kalamangan? Ngunit sa katotohanan, ang mahalaga ay ang epekto ng welga. Ituring ito bilang pinakamataas na prioridad. Pangalawa ay teknolohiya. Sa totoo lang, sino ang naghagis ng ilang suntok? At gaano ka-accurate ang shot? Sige, panoorin natin ang sunod-sunod na malalakas na suntok ni Zhao Chuanlin. Pinigil niya si Zamshad sa gilid ng lubid. Sinubukan ni Zamskid na gumawa ng ilang kontra-atake. Ngunit wala sa mga ito ang nagkaroon ng malaking epekto. Tama ang depensa ni Zhao Chuanlin. Ang presensya ni Zhao Chuanlin. Malinaw na na-overwhelm sila. Hinahabol ang manlalaro ng basketball na ito. Malinaw na ang mga kalabanan at kahinaan. Huwag titigil, magpatuloy ka lang. Bawat suntok ni Zhao Chuanlin ay mabigat na suntok. Sige, magsisimula na ang ikalawang round. Mula pa sa simula, flat hook na ito. Alam mo, pagkatapos ng unang laro, ramdam niya ang mga teknik ng kamao mula sa magkabilang panig. Ang kalidad ng paglipat na ito, at ang teknikal na aspeto ng welga na ito. Malinaw na may kalamangan si Zhao Chuanlin. Ito ay isang manlalaro mula sa asul na panig. Walang palatandaan ng pag-atras si Zamsh. Kahit si Zhao Chuanlin ay mura. Hawakan ang kalamangan, at nasa mahusay na porma siya sa unang round. Ngunit ang Zamshad ay napaka-stable na rin ngayon, o naghahanap pa rin sila ng mga oportunidad, maglunsad ng ilang kontra-atake. Isang lumilipad na tuhod. Ang lumilipad na tuhod ang eksaktong tinamaan nito, pero hindi ito nagbibigay ng frontal shot. Ito ay kapag umatras ang kalaban. Nadapa sa lubid na ito, kaya nawalan ako ng balanse at nahulog. Hindi ito natumba ng kulang bahagi. Ngayon, unti-unting sumusulong si Zhao Chuanlin, at bawat pag-atake ay napaka-epektibo. Kontra-atake ni Zamshad habang umatras. Bagaman hindi halata ang epekto, ngunit malinaw ang karanasan. Kaya unti-unting pinipilit ni Zhao Chuanlin. Ito ay isang hakbang-hakbang na paraan upang kontrolin ang bilis ng laro. Sa ilalim ng mahigpit na presyon ni Zhao Chuanlin, si Zamsh, sa ilalim ng matinding presyon, malaki ang naitulong ng pisikal na kalusugan sa ganitong uri ng bagay. Malinaw na ito ay kaunting konsumo. Sa totoo lang, sa ring, mas kumakain ng enerhiya ang pag-atake para sa panig na may inisyatiba. Ang agresibong opensa ay tungkol sa kung sino ang mas nagbibigay ng pressure sa kalaban kaysa kanino. Sa mga ganitong pagkakataon, kapag lahat ay nakakaranas ng presyon, likas na bumababa ang pisikal na lakas na ito. Tama iyon. At kapag may matinding pressure, maganda rin ito para sa depensa. O maaari mong sabihin na ang paglalaro ng opensa ay nagpapakita ng kabuluhan sa iyong opensa. Ito rin ay isang mahalagang salik sa pisikal na pangangailangan. Kaya may trend ng passive entanglement. Bagaman may malinaw na kalamangan si Zhao Chuanlin sa korte, pero para tapusin ang laro ng maaga,
Sa tingin ko, dapat mas marami pang paraan si Zhao Chuanlin para umatake. Gumawa ng mga peking galaw. Hindi ka pwedeng gumawa ng sobrang direktang atake tulad nito. Samantalahin mo ang tamang pagkakataon para tumama ng malakas, tama ba? Nawala na ang ritmo ng opensa ng asul na koponan. Bagaman taglay ng kalaban ang buong kakayahan ito. Hindi kasing ganda ng sa iyo ang kombinasyon ito. Pero gusto mo ito sa bawat pagkakataon. Layuning wi ang kalaban. Kaya hayaan ang kalaban na mag-focus sa depensa na ito. Mananatiling tensyonado ang focus na ito. Sa sandaling ito, gusto ni Zhao Chuanlin na patayin siya. Napakahirap din ito. Sunod-sunod na suntok na kaliwa kanan ang tumama. Sige, papasok na ang dalawang panig sa final round. Sa unang dalawang laro, malinaw na si Zhao Chuanlin ang may kalamangan. Hindi tiyak na ikatlong round, may binago ba ang mga manlalaro ng asul na panig? Nakita namin ang dalawang manlalaro na nagpalitan ng suntok. Naiwasan ni Zhao Chuanlin ang bawat suntok. Kung sabay na sumuntok ang dalawang panig, naiiwasan ni Zhao Chuanlin ang mga anggulo ng kalaban sa bawat pagkakataon. At mahusay silang gumagawa ng counterattacks. Sa unang at ikalawang round, nakakuha si Zhao Chuanlin ng malaking kalamangan. Sa tingin ko, kung hindi siya mako ng blue side sa ikatlong round, kung makakakuha ka ng ganap na kalamangan, malamang na may pagdududa sa laban na ito. Ngunit ngayon, tinitingnan mula sa isang perspektibo, makikita mo ang tibay ng mga manlalaro ng asul na koponan, malaki ang pagbaba, at napakalaki rin ang psikolohikal na presyon. Makikita natin si Zhao Chuanlin sa ikatlong laro. Mukhang may ilang pagbabago sa taktika. Pag-atake gamit ang peking kamay. Ang pakunahing suntok ay ang peking sika. At patuloy na umatake. Huwag tumigil kapag may kalamangan ka. Walang pag-aalinlangan. Kailangan ng kombinasyon ng punch. Pero sa puntong ito, dapat ay pisikal na fitness na lang. Sa puntong ito, dapat ipagpatuloy ni Zhao Chuanlin. Mas marami pa sa mga bagay na kaya mong gawin gamit ang iyong mga daliri. Ang mga panlilinlang na ito ay umaatake. Sa ganitong paraan, mananatiling balanse ang kalaban. Halimbawa, kapag inatake mo ang front row, habang nagtatanggol laban sa iyong mga suntok, bigla mo siyang tinamaan sa binti. Kapansin-pansin ang epekto nito. Ngayon, ganap nang nabuksan ang laban. Walang paraan para lumaban. Nalampasan ko ang target, tapos na ngayon. Ngayon, masasabi na ni Zhao Chuanlin, kahit na natumba niya ang kanyang kalaban sa lupa, nanginginig at nanginginig. Tignan mo, matibay pa rin ang manlalaro sa asul na panig. Hanggang ngayon, patuloy pa rin siyang nagpupumilit. Mula sa Zamshad, Tajikistan. Napakalakas ng kahulugan nito. Tignan mo si Zhao Chuanlin ngayon, parang tangke. Pagdurog pasulong. Ang manlalarong ito ay patuloy pa rin sa huling laban. Kung ikukumpara, masyadong halata ang mga pag-atake ni Zhao Chuanlin. Kailangan ko pang gumawa ng mga peking galaw. Doon mo lang magagawa ang pagbabago. Napakadelikado ng pag-atake na ito. Ilang segundo na lang ang natitira sa karera. Ito ay isang duelo sa pagitan ng malalakas. Sige, i-anunsyo mo ang susunod. Ang desisyon ng referee para sa laban na ito. Nanalo si referee no isa ng 30 tandang bawas 27. Nanalo si referee no dalawa ng 30 tandang bawas 27.
Nanalo si Referino 3 ng 30 tandang bawas 27. Lahat ng hurado ay nagkakaisang nagpasya sa gantimpala. Nanalo ang pulang koponan sa laban na ito. Una, simulan na natin. Isang super laban sa 70 kilo na klase. Unang lumabas ang manlalaro sa asul na panig, mula sa romantikong lupain ng France. Ngunit nang pumasok ang boksingerong ito sa ring, isusuko niya ang lahat ng kanyang romantikong enerhiya. Gagamitin niya ang kanyang lakas upang talunin ang kanyang mga kalaban. Tara na, mga kaibigan. Naalala ko ang masiglang palakpakan at hiyawan ng lahat. Salubungin natin ang ating unang pagpasok, Blue Fang Fighter. Andres. Mga kaibigan, magbigay tayo ng mainit na palakpakan. Paki-welcome ang manlalaro mula sa pulang bahagi. Little Overlord mula sa Sichuan, China, Zhao Xiaoyu. Kumusta kayong lahat, mga manonood? Maligayang panoorin. Sichuan Satellite Me. Alamat ni Eni. Nasa Emission Gymnasium na kami ngayon. Ako si Dong Ning. Ako si Dong Jiangtao. Ang kompetisyong ito ay nasa kategoryang 70 kilo. Super battles sa ilalim ng mga patakaran ng free fighting. Manlalaro sa pulang panig na si Zhao Xiaoyu. Ang manlalaro sa asul na panig ay si Andres mula sa France. Ito na ang unang laro sa pagitan ng dalawang koponan. Manlalaro ni Zhao Xiaoyu. Sa arena ng Emile Legend, pamilyar na pamilyar kami sa kanya. At si Zhao Xiaoyu, ayon sa datos, walang talo ang record ni Zhao Xiaoyu sa Emile Legend.
Ito si Zhao Xiaoyu na tumutugtog ayon sa kanyang karaniwang estilo. Ang teknik na ito sa boxing ay talagang kahangahan. Lumaban din siya sa mga laban sa boxing. Napakatalino niyang manlalaro. Si Zhao Xiaoyu ay talagang naglalaro sa ME Legend. Pagpapanatili ng ganitong undefeated record, hindi talaga madali dahil alam natin, inimbitahan siya ng alamat ng ME. Ang mga dayuhang atleta, pareho silang mataas ang kasanayan. Pero ang manlalaro natin sa asul na panig, paano naman si Andres? Ipinapakita ng datos. Nakalaban na siya ng 6 na LNA matches, 6 na freestyle fighting matches. Lahat ay ganap na tagumpay. Kaya ito mismo ang dahilan kung bakit kailangang magpasya ang magkabilang panig ngayon. Tagumpay o pagkatalo, ang record na walang talo ay mababasag. Si Zhao Xiaoyu ay isang manlalaro mula sa Sichuan. Ngayon ay isa na namang home game. Tinitigan namin ng matindi ang momentum na ito. Unti-unting tumitindi ang presyon. Isang mataas na sweep na may nagbabagong line kick. Pero medyo kulang ang intensity dahil parehong panig ang nagsimula sa unang laro. Maaaring ito ay isang estado ng pagsisiyasat. Kaya tingnan natin kung paano tumutugon ang dalawang panig sa mga galaw ng isa't isa. Wala sa kanila ang nagbigay ng lahat. Hindi pa ganoon katatag. At pagkatapos ay tinamaan ang kanyang tiyan gamit ang kanyang likurang kamay. Bagaman palagi nating pinapanood si Zhao Xiaoyu na umaatake, hindi niya ginamit ang lahat ng kanyang lakas. Ngunit sa tuwing may panghihimasok, ang pananaw at timing na ito, lahat ng ito ay nagdulot ng kaba sa kanyang kalaban na si Andres. Tignan natin ang pag-atras ni Andres. Malaki ang agwat na ito sa depensa. Sunod-sunod na suntok ang tumama. Mukhang natagpuan ni Zhao Xiaoyu ang sarili niyang ritmo sa pagtama mula malapit hanggang mid-range. At tingnan natin ang teknik ni Zhao Xiaoyu sa boxing habang umaatake. Mula sa anggulo at aktwal na impact ng suntok, napakarami ng variety. Gumawa si Zhao Xiaoyu ng masusing galaw. Naging matagumpay ang kontrol at pagsisiyasat gamit ang front fist. Ngayon, parehong panig ang pumapasok sa ikalawang round. Inattack ni Zhao Xiaoyu. Tingnan natin ang panginginig ng kanyang katawan, at ang pagsubok ng forehand jab, at upang harangin ang pag-usad ng kalaban. Nakayuko pabalik para umiwas. Ipinapakita nito ang malawak na iba't ibang teknik sa boxing. Ang kanyang anggulo ng pag-iwas. At ang body bending habang umaatake. Ang bahagyang pahilig na anggulong ito ay medyo kakaiba. Ang boxing na ito ay nakasalalay lamang sa teknik na ito. Anumang mas mababa sa lower tier ay hindi pinapayagan, kaya ito ay isang atake. Kaya ang kanilang mga naunang segment ay kailangang maging mas maselan. Napakahusay ng kanyang footwork. Sa ngayon, wala pang malinaw na galaw ang alinmang panig. Mabigat ang dagok na ito ng buong lakas. Kung hindi, lubos na itong nalulubog. Sa tingin ko para kay Zhao Xiaoyu, ito ay isang taktikal na layout na hindi pare-pareho at hindi epektibo. Kombinasyon ng magaan at mabigat. Nakikita natin si Zhao Xiaoyu na palaging kumokontrol sa ritmo ng laro. Mahigpit na sumusulong, bawat pag-attack ni Zhao Xiaoyu. Lahat ito ay isang uri ng pagsisiyasat, o mas tama, panghihimasok. Sinusubukang pilitin ang kalaban na magkamali sa paghusga. Pagkatapos, samantalahin ang pagkakataon para maghanap ng mabigat na suntok. At si Andres, kung ikukumpara, medyo konserbatibo ang kanyang laro. Kaya hindi siya naglakas loob na ibigay ang lahat. Dahil sa tuwing puwersa ka, kung ibibigay mo ang lahat ng makakaya mo, buong postura ng katawan mo, at ang pag-aayos ng sentro ng grabidad, ipinapakita nito ang malaking kahinaan. Kaya tingnan natin si Andres ngayon. Hindi rin sila naglakas loob na gumawa ng ganoong matinding reflex o pag-atake. Napakalakas ng hangarin ni Zhao Xiaoyu na umatake, at sa gitna ng pag-atake,
Makikilala niya ang teknik ng pagpasok ng karayom gamit ang mas maraming teknik sa kamao at sipa. Tinatawag namin itong kombinasyon ng magaan at mabigat. Sa kasong ito, maaari mong palayain ang kalaban. Hindi mo matukoy kung alin ang mas mabigat, alin ang mas magaan. Laging panatilihin ang iyong sarili sa estado ng tensyon. Kakainin nito ang malaking bahagi ng iyong pisikal na enerhiya. Sige, ang pangalawang galaw ay belly strike. Lahat na yon. Dapat mag-ingat ang lahat. Ang suntok ng tuhod mula sa himpapawid ay medyo biglaan, pero baka hindi sapat ang taas ng tuhod na ito. Sa madaling salita, hindi niya sinaktan si Zhao Xiaoyu. At tumama sa tiyan. Matalino si Zhao Xiaoyu sa unang kalahati ng ikalawang laro. Palagi niyang ginagamit ang mga teknik sa boxing at ilang teknik mula sa boxing. Naglalagay ito ng pressure sa kalaban. Pero nakita namin na malinaw ito kanina lang. Ito ay tungkol sa pagtutok ng iyong atensyon. Pagdating sa mga teknik sa kamao at depensa, nagbigay siya ng mababang sipa sa tamang oras. Nagtapos ang ikalawang laro. Parehong sabik na umatake ang dalawang koponan sa ikatlong round. Pagkatunog ng kampana, nagsimula silang mag-away. Sa tingin ko, natapos ko na ang una at ikalawang round. Maganda rin ang ganitong uri ng pagsubok na nagbabalanse ng magaan at mabigat. O mas tama, ang ganitong uri ng pagkonsumo ay isang mabuting bagay. Sa ikatlong round, dapat sana ay gumawa ng mga galaw si Zhao Xiaoyu. Ang malakas na suntok na ito. Hanggang ngayon, hindi pa tinatamaan ni Zhao Xiaoyu ng malakas na suntok ang manlalaro ng asul na side. Nakahanap na si Zhao Xiaoyu ng epektibong paraan para umatake sa ikatlong round. Tuloy-tuloy na mga suntok na pinagsama sa mababang sweeps. Tignan natin ang bawat mababang sweep kanina, medyo nadapa ang kalaban. Ang panlabas na hita ng kalaban ay maaaring. Naranasan na niya ang matinding pinsala. Nakikita natin na malaki ang epekto ng mga kalaban kapag gumagalaw. Naging matagumpay ang taktikal na setup ni Zhao Xiaoyu sa unang dalawang rounds. Ang teknik na ito ay nagpapanatili sa kalaban na patuloy na gumagamit ng teknik na ito. Hayaan ng kalaban na ituon ang kanilang depensa sa itaas na bahagi. Tapos itong taong ito, pagpapabaya sa teknik ng kanyang binti. Sa ikatlong laro, gumamit si Zhao Xiaoyu ng mabigat na low sweep kick. Napakalinaw ng epekto nito. At ito ay isang napakaibang bagay. Ang asul na bahagi na ito ang malakas na tinamaan ng binti ni Zhao Xiaoyu. Pero parang wala siyang balak umiwas. Dahil iyon ang nabanggit ko. Ang buong depensa ng kalaban ay nakatuon sa pangunahing focus. At iyon ay sa kamao ni Zhao Xiaoyu. Panoorin natin ang bawat pagyanig at pag-atake ni Zhao Xiaoyu. Pinaparamdam ito sa kalaban mo na parang papalapit na ang kamao mo sa'yo. Sa katunayan, tuwing sinisipa ni Zhao Xiaoyu ang kanyang binti. Tingnan mo, leg techniques na naman. Peking galaw, di ba? Ito si Superman Fist. Dapat ipagpatuloy ni Zhao Xiaoyu ang taktika na ginamit niya. Kapag naapektuhan ang binti ng kalaban, dagdagan ng pinsalang na idudulot sa kanya sa pagpasok sa laro. Isang napakatalinong manlalaro. Sa sandaling sila ay naghiwalay. Palaging nagagawa ni Zhao Xiaoyu na magbigay ng napakalinaw na mababang sweep. Isang malakas na suntok sa kanyang kanang kamay. Sa tingin ko sa sandaling ito, si Zhao Xiaoyu, kung hindi, ipagpatuloy ang pagtutok sa mga binti ng kalaban. Na-sweep at na-kick na ng tuloy-tuloy na damage. O malinaw na nagtatanggol ito kapag malinaw na nasa depensa ang kalaban. Dahil ang mga binti ay tinamaan ng matindang tama. Baka depensibo lang. Inililipat nito ang bahagi ng bigat mo sa mga binti mo. Sa puntong ito, subukang baliktarin muli. Gamitin ang mga suntok para umatake ng malakas laban sa kalaban. Pero sa ngayon, tingnan muna natin ito. Ginamit ni Zhao Xiaoyu ang suntok na ito bilang pundasyon, at nakatuon pa rin siya sa kanyang mga binti.
Sa sandaling ito, sa tingin ko, si Zhao Xiaoyu ang dapat. Pinapabilis ang mga atake gamit ang mga teknik sa binti. CJ. Susunod, i-anunsyo ko ito. Ang huling resulta ng laban na ito. Now, ladies and gentlemen, I'll give the final scores. Judge number 1, 30-28. Judge number 2, 30-28. Judge number 3, 30-27. Now, ladies and gentlemen, the final winner is the red corner. Congratulations, the fighter from China, Zhao Xiaoyu.